Hello guys! For today's vlog ay pupunta tayo ng Tanawan kung saan makikita ang view ng Erosin at ipapakita rin namin sa inyo kung ano ang pwedeng pagkukunan ng pangkabuhayan na makikita sa bundok. So tara na guys, simulan na natin ipakita ang kagandahan at kung anong pwedeng pagkukunan na meron sa bundok. So guys, andito pala tayo sa Erosin Plaza. Madadaanan pala to papuntang Tanawan. So maulan kaya basang-basa kami dito. So dito guys ay habang palapit kami ng palapit sa madulas na daan ay tawa kami ng tawa ni Roan. Tas hindi namin napansin na wala palang boses itong video na to. Tapos madadaanan din namin dito yung sinasabi nilang Hacienda de Ortube. So napakaganda guys, napakalawak. Kaya mas maganda talaga yung ganito kasi pwedeng pagtaniman ng kahit anong gulay, tapos mga puno. So sa part naman nito ay naabutan kami ng napakalakas na ulan. Kaya basang-basa talaga yung jacket ko, tapos yung likod ko basang-basa. Sorry guys kung walang boses kasi hindi namin alam na wala palang boses tong video na ginagawa namin. Hindi namin agad napansin na wala palang video. So tignan nyo na lang guys yung mga susunod na mga pangyayari kung saan kami dumaan or kung ano yung nadaanan namin. Ipapakita na lang namin sa inyo. So dito pala guys ay madadaanan namin yung mga bundok na maraming niyog. So isa din ito itong magandang pangkabuhayan na makukuha dito. Kasi alam ko yung isang buko yung presyo na is nasa 10 or 9. So, dito guys ay lumalakas na yung ulan tapos madadaanan pa namin yung mapuputik na daan. Kaya sobrang dumi ng jacket ko, ng short ko, ng pants, ni Roan. Sobrang dumi. Tsaka ang ulan pa kaya basang-basa din yung pants ko kahit naka-jacket ako. So, sa part na to guys ay malapit na kami sa sinasabi nilang view ng Tanawan. So, tignan nyo guys, ipapakita na namin. So, 'di ba guys, ang ganda. Tignan nyo naman, sobrang nakaka-relax. Kaso lang hindi tayo napagbigyan ng ulan kaya di natin masyado nakita yung ganda ng Erosin at ang view. Pag nandito ka talaga guys sa taas is mare-relax ka talaga. Mawawala yung stress mo. Parang makikita mo dito sa taas yung peace of mind na sinasabi nila. Country road, please take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. So guys, papunta naman tayo sa second destination. Second destination na puno ng baha. Sobrang ulan. Hi, kubo. Ito pala ang tinatawag na agunan. Isang kubo at dito tayo tutuloy para sumilong. Napakaganda ng sa paligid nito at sobrang sariwan ng hangin. Ito guys, ipapakita namin kung saan ginagamit itong tinatawag nilang agunan. Ito pala ang ginagamit upang gawin ang mga proseso sa paggawa ng isang produkto na mula sa nyog na tinatawag na luka dito sa Erosin. Dito nila niluluto at tinatabo. Itong kahoy naman ay ito yung tinatawag nilang pakamang, yung hinihila ng karabaw na nilalagyan ng mga niyog. Tapos ngayon naman guys, ipapakita namin isa sa ginagamit para gumawa ng uling na mula sa mga balat ng niyog. Ito'y isang malaking butas, nilalagyan daw ito ng malaking apoy at isa sa nilalagay ang mga balat ng niyog para maging uling. So guys, tignan nyo po yung butas na sinasabi ko. Ayan o. Makikita niyo dito yung kung paano. Yan, ganyan. Yung butas, guys. Makikita niyo dyan. Dyan daw ginagawa yon yung uling. Depende na lang kung uling sa bao or uling sa kahoy.
So guys, sa part na 'to is napagdesisyon na namin na bumaba na ng bundok kasi napakalakas na ng ulan at kumikilat pa. So sabi ko, tara na, bumaba na tayo. So guys, thank you sa panonood. Sana may napulot kayong aral kung paano mabuhay sa bundok. So sa susunod ulit, thank you sa panonood!